Good morning guys, 6 AM pa lang dito na ako sa sa papunta sa tubuhan namin, no, sa tubuhan ko, no, kasi asakasuhin ko yung mga patdan ng itatanim na tubo. Hindi pa kasi nadala doon sa area na pagtataniman. Ito yung tubo natin itatanim, ito yung patdan na tinatawag sa amin. Mayroon pa doon sa taas na naiwan, bali 5,000 ito piraso lahat, no, dagdag lang ito sa 25,000 na tinanim ko dati. Galing dito, papunta dun sa likod na yan mga kawayan. Tatawid tayo dyan. Doon banda yung tubuhan ko sa likod, no? So tatawid pa tayo ng ilog. At kailangan mahakot yung patda na to kasi itatanim na at baka masira sa sako. Papunta na tayo sa tubuhan ko ngayon. Ayun, dun sa dulo yung tubo ko. At puntahan natin, medyo masukal dito guys. So ito yung tubuhan natin. Maliit pa siya. Yun, maliit pa to. Baka mga may pa ito ma-harvest siguro. So yun, hanggang dito papunta doon. 25,000 yung itinanim na dito na tubo. Kaso hindi nabuhay yung iba at namatay. Dahil rice field dati ito, taniman ng palay, at kinonvert ko sa tubuan. Yun, nung bumagyo, nag-stuck yung tubig dito, kaya namatay ibang tubo. At dito sa kilid, ito yung tataniman pa hanggang doon sa dulo. Yun, hanggang doon pa, doon sa kabila. Yun, tataniman pa yung bagong tubo doon na binili natin, no? So kukulangin pa rin ito kasi 5,000 lang yung binili ko na ito itatanim. Yung damo na yan, na sprayhan na yan, no? So mamatay lang yan. Hindi pa tayo nakabawi ng gasto natin dito guys, no? But okay lang, at least nakasimula na tayo. Lahat dito dati palayan ito. Ito, mga nakita ninyo, palayan dati dito hanggang doon sa dulo. Palayan dati dito hanggang sa pinakadulo. So ngayon, ito na, tubuhan na convert na sa tubuhan. Kasi mahirap naman yung patubas ng palay dito. Hindi naman bawi. Kaya na-convert na lang kami dito sa mga tubuhan. So hanggang doon sa dulo, dito sa pinakadulo doon, mga tubuhan na makikita ninyo dito guys, no. So dito yung niyog, dito yung langka na to, matagal na to. So bata pa ko, buhay na tong langka na to, hanggang ngayon buhay pa rin, no. So maraming nag-iba na dito. So next ko na balik, magdala ako ng mga prutas dito at kahoy para itatanim natin sa palibot guys, kasi yung lupa dito, ano siya, nag-erosion, no. Ito yung mga lupa dito sa kilid dahil sa ilog. Yun, dito sa kilid guys, may ilog dito, no. So ayun, palibot yun hanggang dun sa kabila, ilog ito. Yun, erosion dito yung lupa, kaya kailangan may mga kahoy dito guys, no. Itong mga kahoy na to, mga Gmelina tree, no, marami dati ito, mga mahogany. Naggamit na namin to nang nagpatayo kami ng bahay namin. So mayroon pang natitira dito na ilan-ilan na lang dahil sa ilog, sa ilalim, nag-erosion, no, nasama sa ilog. Yun, kasi daming kahoy pa dito guys, no, na may pakinabang. So pwede natin magagamit yun kung magpatayo ng bahay ulit, no. Hanggang dun sa dulo yan guys, no. Dito may bakante pa. Ang bakante na to, ito guys, no, maraming hindi nabuhay na tubo sa gitna. Yun, maraming vacant dahil lumubog na ito nung nagbagyo, nung itinanim ito, no. Tamang tama talaga may bagyo. So sana next time makabawi tayo, no. Maraming vacant talaga. Yun, almost 25 to 30 years ago na, late 2000. Yun ang taon na nakalipas dito kami naliligo sa ilog na to guys dati, no. So ngayon napakadumi na, sira-sira na. Yun, hanggang doon sa dulo napakalalim dati, pero ngayon guys sira-sira na talaga, no. Ganun yung ilog natin, no. So just imagine, nung maliit kami dito kami naliligo dati, no. Mga bata pa kami, mga 30 years ago na, mga late 2000 na nangyari yun. So ito yung mga balik tanaw natin dito guys, no. So yun lang, uwi na tayo.